So, isipin mo 'to, may matindi kang karamdaman, 'di ba? Like siguro may malalang sakit sa tagiliran o kaya, nagre-recover ka mula sa isang maselang operasyon. Tapos sa tradisyonal na mundo natin, ano bang gagawin mo? Pipila ka sa ospital, maghihintay ng sobrang tagal sa doktor. Oo, tapos minsan aabutin ka pa ng buong araw sa waiting room, di ba? Mismo. O kaya kung, maniniwala ka sa mga alternatibong paraan, baka aakyat ka pa ng bundok, bibiyahe ka ng malayo papunta sa isang liblib na probinsya para lang maghanap ng albularyo or face healer. Yung tipong inaasahan mo na may madilim na kwarto, may mga binubulong na orasyon, tapos may halong mistisismo talaga yung buong experience. Tama, yung nakasanayan nating imahe ng panggagamot. Kailangan mong isakripisyo yung oras mo, yung pagod mo, para lang makaharap ng personal yung taong magbibigay sa'yo ng lunas. Kasi, kailangan ng pisikal na presensya para mahawakan ka, di ba? Oo, kailangan andun ka para mabasbasan ka ng personal. Wala namang long distance na basbas dati. Eksakto. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang modernong paghanap ng lunas ngayon, lalo na para sa ilang grupo ng tao, nangyayari habang nakaupo ka lang dyan sa sala nyo? Wait! Sa sala lang? Oo, bubuksan mo lang yung laptop mo, magla-login ka sa isang Zoom call, tapos itatapat mo yung isang pirasong kalamansi o isang basong tubig sa webcam para mabasbas. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, Ano yon? gumagaling daw sila. Grabe! Kaya para sa ating malalimang pagsusuri ngayon, we're gonna look into a very unique modern faith healer at leader espiritual na nangangalang Narciso Olalo. At ang talagang nakakabighani rito, hindi tayo nakabase sa mga chismis o sabi-sabi lang sa internet, pinag-aaralan natin siya ngayon gamit ang mga direktang sanggunian. Yes, actual sources. Oo, mayroon tayong access sa kanyang mga mismong nakasulat na pahayag. Mula pa to nung 2013 hanggang 2016, mga dokumentong tinatawag niyang calling. At ang mas mahalaga, hihimay natin yung isang napakahabang transcript mula sa isang live Zoom session niya noong Marso 22, 2026. Wow! So talagang makikita natin kung paano siya magsalita. Mismo, makikita natin dito, salita bawat salita, kung paano siya makikipag-usap at nanggagamot sa kanyang mga tagasunod online. So, para sa iyo na nakikinig, 'di ba? Na alam kong laging mausisa kung paano gumagana yung utak ng tao at yung lipunan natin, ang misyon natin ngayon ay intindihin yung buong makinarya ng kilusang ito. Aalamin natin kung paano nga ba nagbabago ang pananampalataya sa panahon ng Zoom at digital na komunikasyon. Tama. At ano yung sikolohiya sa likod ng mga taong sumusunod sa kanya? Pati na rin kung paano niya direktang binabangga ang mga formal na institusyon ng relihiyon. Kasi mamaya makakarinig tayo ng mga kwentong nagsisimula lang sa pagpapabasa ng bawang sa video call hanggang sa mauwi sa isang malakriming investigasyon tungkol sa isang nagtampong tsuper ng sasakyan. Oo, yung investigation part talaga yung isa sa pinaka-mind-blowing dito. Sobra. Kaya handa na ba tayo? Let's dive in? Bago nating intindihin kung paano siya nakakapagpagaling gamit ang internet, kailangan muna nating himayin kung paano niya tinitingnan ang sarili niya. Kasi kumbaga, ito yung mismong pundasyon ng buong movement niya. Napakahalagang simulan natin dyan. Kasi yung identidad ng isang leader, kung paano niya ibinebenta o pinipresent ang sarili niya sa mga tao, yun yung nagdidikta ng buong kultura ng grupo. May nabasa kasi ako dun sa mismong isinulat niya noong Hulyo 2015 na medyo tumatak sa akin. Kasi alam mo naman kapag may mga sumisikat na ganyang leader espiritual, madalas silang tawaging false prophet o bulaang propeta ng mga critics nila, di ba? Oo, lagi ang binabato sa kanila. Standard criticism na yan. Pero mariin itong tinatanggihan ni Olalo. At yung dahilan niya ay kakaiba at medyo technical kung iisipin mo. Sabi niya, hindi raw siya false prophet dahil kailanman hindi niya inangkin na siya ay isang propeta o messenger ng Diyos. Ang tawag daw sa kanya ay calling. Calling. Isang napaka-espesipikong konsepto sa sarili niyang teolohiya. Bale, hindi ito isang titulo o posisyon na parang pare o pastor. Ito ay isang estado ng pagiging handa.
Tumpak, ayon sa kanya, isa lang siyang ordinaryong tao na tatawagin lang kapag may mensaheng gustong ipaabot ang Diyos. Sa mga dokumento niya, may eksaktong linyang sinabi raw ng Diyos sa kanya. Quote, "Ikaw ang nagagamot, pero ako ang nagpapagaling." Napakalakas ng linyang yan. 'Di ba? Nung nabasa ko 'yan, naisip ko agad yung analohiya ng linya ng tubig. Kumbaga si Olalo lang yung tubo ng tubig, pero ang Diyos ang mismong grifo. Kapag nakapatay ang grifo, isa lang siyang ordinaryong bakal or plastic na walang silbi. Wala siyang sariling power. Magandang analohiya yan. Tubo lang siya. Pero ang tanong ko dito, bakit mas epektibo sa mga tao ang ganitong imahe? Imbas na, magsuot siya ng mahahabang damit o gumamit ng mga grandiosong titulo tulad ng sa mga formal na simbahan, mas pinipili niyang maging ordinaryo. Bakit kaya? Kung ikaw tamagin ito sa sikolohiya ng pamumuno at group dynamics, ang nakakabigani rito ay yung pag-amin niya sa kanyang sariling kahinaan. Yung mismong pagiging ordinaryo niya ang nagbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. Oh, wait, paano nangyari yun? Na mas ordinaryo, mas powerful? Kasi sa pag-amin niya na wala siyang sariling mahika, inaalis niya yung distansya sa pagitan niya at ng mga tagasunod niya. Mas madaling lapitan ang isang tao na katulad mo lang din. Nagiging abot kamay siya. At ito rin ang nagbibigay sa kanya ng perpektong pananggalang, parang immunity. Immunity? From what? Sa mga nagdududa, Sa paninisi. dahil kung aaminin mong isa ka lamang kasangkapan o tubo ng tubig, hindi ikaw ang sisisihin kapag may hindi magandang nangyari o kapag may pasyenteng hindi gumaling. Lahat ng tagumpay ay galing sa Diyos at lahat ng pagkabigo ay dahil sa kakulangan ng pananampalataya ng pasyente. So fail-proof yung buong sistema niya. Mismo. Nakita natin ito ng malinaw sa mas malalim na bahagi ng kanyang mga isinulat noong 2013 at 2016. May idiniin siya doon na, quote, "Isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit." Yung tipong maniniwala ka lang dahil gusto mong gumaling? Yung parang nakikipagtransaksyon ka sa Diyos? Oo, yung parang negosyo. Ipinapakita nito na ang pinakapundasyon ng kanyang doktrina ay purong pananampalataya na walang hinihinging kondisyon. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanya na may pagdududa tapos sasabihin mong, sige nga, pagalingin mo ako para maniwala ako. Kailangan 100% in ka na agad. Kailangan mong maniwala ng buong buo bago pa man dumating yung lunas. Ito ay isang napakalakas na psychological tool dahil inililipat nito ang bigat ng responsibilidad mula sa manggagamot papunta sa pasyente. Wow! So, inipapatayo niya yung premise na wala akong power, nasa Diyos lahat, at kailangan purong paniniwala lang ang ibigay mo. Ngayong alam na natin na ibinabalik niya lahat ng otoridad sa itaas, gusto kong pag-usapan natin kung paano to gumagana sa practical na pamamaraan. Yung mong Zoom call. Yes, kasi dito tayo dadalhin ng sanggunian natin dun sa mahabang Zoom call noong Marso 2026. At para sa akin, ito yung pinakasoryal na bahagi nung binasa natin. Ito talaga yung perfectong halimbawa ng ebolusyon ng ritual sa digital era, yung mekanika ng digital panggagamutan niya. Grabe yung eksena dito. Isipin mo na lang nakapasok ka sa isang Zoom room. Ang daming tao sa screen, mga naka-gallery view. Tapos may mahabang virtual na linya para makausap si Ulalo. At yung mga pinapabasa o pinapabless nila, Hindi ginto o mga mamahaling relikya. hindi. Napaka-ordinaryong mga bagay na makikita mo sa kusina nyo ngayon. May mga hawak na kalamansi, may limonito, bawang, suka, tapos tubig na tinatawag nilang lawana. Pati mga halamang gamot tulad ng pangyawan o kamigin, nakatapat lang sa mga webcam nila. Mga karaniwang gamit sa bahay na ginagawang sagrado sa pamamagitan ng isang digital na basbas. Ipinapakita nito na ang pisikal na bagay ay hindi mahalaga para sa kanya. Ito ay representasyon lamang ng paniniwala. At yung mga testimonya ng mga tao sa Zoom call na iyon, napakabigat. Iisa-isahin ko yung mga tumatak sa akin, ha. May isang pasyente doon na nagpapasalamat ng maluha-luha kasi nakaka-recover siya mula sa isang bone marrow transplant. Bone marrow transplant, isang napakakomplikadong medical procedure.
Yes, tapos pinapasalamatan niya yung basbas sa Zoom para sa pagbaling niya. May isa pang babae na tawagin nating Alexa na huminto na raw ang pagkalagas ng buhok. Tapos may nagpatotoo na nakatulog daw ng maayos kasi nawala yung matinding pananakit ng tiyan gamit lang yung pinabasbasang lana o tubig. Ang lawak ng mga sakit na ginagamot, di ba? Oo, at may isa pa, isang dating seminarista na tatawagin nating Bitilhel na may napakalalang sakit daw sa tagiliran, gumaling daw siya dahil lang sa pag-inom ng buko juice na inireseta at binasbasan ni Ulalo sa online call. Mula sa pagkakalagas ng buhok hanggang sa malalalang kaso, lahat covered. Pero teka lang dito medyo nagkakagulo yung lohika ko. Seryoso ba talaga to? Isang simpleng bawang? O suka o buko juice na tinapat lang sa video call, nakakagaling ng sakit sa tagiliran? Normal lang na magtaka ka. 'Di ba parang ang daling isipin na isa itong malaking kalokohan o kulto para sa mga outsiders? Paano ito nangyayari sa totoong buhay na gumagaling nga sila? Valid na reaksyon yan. At madaling maging sarkastiko kung titingnan lang natin yung mga pisikal na aspekto, yung bawang, yung laptop, yung kalamansi. Pero kung susuriin natin yung psychology sa likod nito, ang sikreto ay wala dun sa mga bagay na hawak nila. Wala sa katas ng kalamansi ang lunas. So nasaan yung lunas? Ang sikreto ay nasa tinatawag mismo ni Olalo na totoong paniniwala. Paano ba eksaktong gumagana yung totoong paniniwala na yan sa utak natin? Kung babalikan natin yung transcript, may sinabi mismo si Olalo dun sa ina ng may anak na naglalagas ang buhok. Napakalinaw nung instruksyon niya. Sabi niya gawin lang yung mga pinapagawa ko at nakabase yan sa totoo ninyong paniniwala. Kung ikokonekta natin ito sa siyensa, ito ay isang malinaw at klasikong halimbawa ng psychological priming na nagdudulot ng matinding placebo effect. Yung konsepto na kapag nakumbinsi ng husto yung utak mo, nagagaling ka, literal na inuutusan ng utak yung katawan mo na maglabas ng sarili nitong mga chemicals para magpagaling. Tumpak. Pero iba ito sa ordinaryong pag-inom mo ng sugar pill sa isang klinik, di ba? Sa sitwasyon ni Olalo, ang mas nagpapalakas ng placebo effect na ito ay ang komunidad. Yung mga tao sa Zoom. Oo, ang Zoom session kasi ay hindi lang simpleng video call. Nagsisilbi itong isang sagradong modernong ritual. Isipin mo yung epekto nito sa utak mo. Papasok ka sa isang Zoom room, tapos makikita mo ang 12-dosenang tao sa screen na umiiyak, nagpapasalamat at nagpapatotoo na gumaling sila mula sa malulubhang sakit. Makokondisyon ka na talaga. Mismo, bago pa man dumating yung turn mo para kausapin siya, ang utak mo ay na-prime na. Nakondisyonan na ang lunas ay totoo at epektibo dahil nakita mo sa iba. Ang kolektibong pananampalataya ng buong virtual na kwarto ang nagpapagana sa sarili mong lunas. Kaya pala ang laking bagay ng mga testimonya dun sa meeting. Hindi lang pala sila nagkukwento, nagbi-build talaga sila ng environment ng paniniwala. Kapag nakita mong gumaling si Bitigel sa buo juice, maisip mo baka gumana rin yung bawang ko. At tulad nga na sinabi natin kanina, fail-proof yung sistema. Wano? Kapag gumaling ka, himala yun at pinagpala ka. Kapag hindi tumalab yung basbas na bawang, di ibig sabihin may bahid ng pagdududa sa puso mo. Ang talino ng pagkakaset up ng framework niya. Ito ay isang napakalinaw na manifestasyon kung paano nag-a-adopt ang tao sa teknolohiya para mapunan yung mga spiritual at psychological na pangangailangan nila ngayon. Kaya nga kung iisipin mo, napaka-spiritual, napaka-emotional at napaka-mystical nung pamamaraan niya sa Zoom. Puro about pananampalataya, di ba? Pero ang nakakagulat dito at ito talaga yung hindi ko inaasahan nang basahin ko yung buong transcript, kapag tinanggal mo yung Zoom basbas at mga ritual, napaka-practical niyang tao. Oo, nagsha-shift siya eh. Parang nag-iiba yung persona niya kapag logical o pang-araw-araw na problema na yung kaharap ng mga tagasunod niya. Dito lumalabas yung lalim at kakayaan ni Olalo bilang leader. Hindi siya yung typical na leader espiritual na lagi lang nakalutang sa alapaap at puro panay himala lang ang bukang bibig.
And here's where it gets really interesting para sa akin. Gusto kong ilahad yung tatlong magkakaibang insidente mula sa mismong Zoom call na yon. Tapos pakinggan nyo kung paano siya mag-isip bilang leader, ha? Sige, isa-isain natin. Unang insidente, may isang tagasunod doon na gustong pabasbasan yung bahay niya. Ang dahilan, para raw makabitan sila ng kuryente kasi napakahigpit daw ng mga patakaran dun sa syudad nila. Parang gusto niyang gumamit ng magic, basbas, para lang ma-approve sa munisipyo. Ang sagot ni Ulalo, diretsuhan at walang basbasbas. Sabi niya, kailangan mo ng building permit. Ipasukat mo ang lote mo, gawan mo ng plano. Isang napakalohikal at formal na solusyon sa isang burokratikong problema. Di ba? Hindi niya pinangakuan ng himala yung tao pagdating sa proseso ng gobyerno. Tama. Tapos ito yung pangalawang insidente. May isang lalaki naman na naaksidente sa motor, may mga gasgas. Ang kwento ng biktima, para syempre humingi ng simpatiya at basbas, sumemplang daw siya sa buhangin o balas kasi umatras lang siya. Nag-backing lang daw. Parang inosenteng aksidente lang. Anong ginaan ni Ulalo? Agad siyang ibinuko ni Ulalo sa harap ng lahat sa Zoom, parang imbestigador. Sabi ni Ulalo dun sa lalaki, nagsisinungaling ka, hindi ka nagbacking. Mabilis ang takbo mo, kaya ka tumapon. Imposible yung gasgas mo para sa paatras lang na andar. Nahuli niya kaagad yung butas sa kwento. Oo, at alam mo ba, inamin nung lalaki on the spot na nagsisinungaling nga siya para pagtakpan yung pag-overspeeding niya. Ginamit lang ni Ulalo yung common sense at physics, hindi mahika. At ito yung pangatlo, na para sa akin ay the best. Kasi naging parang soap opera at crime investigation na siya. May isang babaeng tagasunod doon na nagrereklamo, inabando na raw siya ng tuser niya. Iniwan daw basta yung sasakyan niya sa isang parking lot na nakabukas pa yung susi, walang paalam. Humihingi ngayon yung babae ng payo at basbas para sa negosyo niya at doon sa sasakyan. Sa ibang faith healer, baka dinasalan lang yan para mawala ang malas? Exactly. Pero sa halip na basta magdasal, nag-imbestiga si Ulalo. Inisa-isa niya yung detalye, nalaman niya na may utang na 18,000 pesos na boundary yung tuser, pero 4,000 lang ang nabayaran. Bukod pa doon, nabukong nangingihi pa ng pera yung tuser para sa isang peking resibo sa towing. Biniyak ni Ulalo yung buong istruktura ng problema eh. Hindi niya tiningnan yun bilang isang espiritual na atake galing sa demonyo. Oo. At ang malala pa dyan, nahuli ni Ulalo na may nililihim yung babae mismo. Kasi hindi lang pala ito tungkol sa sasakyan at boundary. Piniga niya ng piniga yung babae hanggang sa umamin ito na nanligaw pala yung trooper sa kanya at binasted niya. Kaya pala gumanti yung lalaki at iniwan yung sasakyan ng ganun-ganun na lang. Lumabas din ang totoo. 'Di ba? Kumbaga, hindi lang siya faith healer. Para rin siyang life coach, detective, at Judge Judy na pinagsama. Kaya ang tanong ko dito sa parteng ito, bakit kailangan ng isang tao na nagsasabing tinawag siya ng Diyos na maging ganito kataray, kadetalyado at kapraktikal sa buhay ng ibang tao? Ito ay nagtataas ng isang napakahalagang punto tungkol sa epektibong pamumuno sa mga ganitong klaseng kilusan online. Ang sagot dyan ay yung paghanap ng balanse. Balanse ng ano? Yung pagiging praktikal na ito ang nag-aangkla o nagbabalik kay Ulalo sa realidad. Alam niya na ang sobrang mistisismo, yung tipong kung puro na lang basbas ang sagot mo sa lahat ng bagay, ay delikado at mabilis gumuho. Hindi niya hinahayaan na umasa lang sa magic yung mga tao para sa mga lohikal na problema tulad ng kuryente, pagbabayad ng utang o gulo sa pag-ibig. Kumbaga, hindi niya kinokonsente yung katamaran or katangahan ng mga followers niya. Kung kailangan mo ng kuryente, kumuha ka ng permit, huwag kang humingi ng basbas. Eksakto. At mayroon itong napakalaking psychological na epekto sa otoridad niya. Kapag nakikita ng mga tagasunod niya sa Zoom call na matalas siyang mag-isip, na practical siya at hindi siya naloloko sa mga simpleng kasinungalingan, mas lalo silang naniniwala na totoo yung kanyang espiritual na kapangyarihan.
Gets ko na. Kung sa mga simpleng bagay tulad ng batas trapiko, bilis ng motor at mga kontrata sa negosyo ay hindi mo siya pwedeng lokohin, iisipin ng mga tao na lalong hindi siya nagkakamali kapag sinabi niyang pagagalingin ng Diyos yung cancer nila. Mismo, nagbibigay ito ng matinding bigat at kredibilidad sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ang galing nung shift na yon, nagkakaroon sila ng tiwala na ang sinusundan nila ay hindi isang baliw na nakikipag-usap sa hangin, kundi isang matalinong tao na nakakaunawa sa hirap ng tunay na buhay. Yes, isang praktikal na guro. At alam mo, itong pagiging practical niya, itong kawalan niya ng pasensya sa mga taong manluloko at sa mga mahilig sa mga middleman, sa mga transaksyon, ito yung perfectong nagkokonekta sa atin sa kanyang pinakamalaking advokasya. At sasabihin ko na, ito rin yung pinaka-controversial na part. Yung pagturing niya sa mga tradisyonal na relihiyon. Oo, ang pagturing niya sa mga nakasanayang institusyon ng relihiyon bilang mga tunay na false prophets. At bago tayo lumalim dyan, gusto ko lang linawin para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, ang mga babanggitin natin ngayon ay hindi po natin personal na opinion, okay? Tama, we are just looking at the texts. Yes, impartial tayo dito. Inilalahad lang natin kung ano ang nangyari sa mismong transcript at kung ano yung naging usapan nila doon para maintindihan natin kung saan nanggagaling yung galit or frustration ng kilusang ito. So sa Zoom call, may mahabang usapan si Ulalo at si Bitigel. Siya yung dating seminarista mula sa Cebu na pinagaling daw ni Ulalo gamit yung buko juice kanina, di ba? Oh, yung may sakit sa tagiliran. Ayun, bilang isang dating taong simbahan, kinumpirma ni Bitigel sa buong Zoom room yung mga ibinabatong paratang ni Ulalo tungkol sa mga gawain umano sa loob ng simbahan. Hindi magaan yung mga paratang na pinag-usapan nila roon, lalo na't public call yon. Talagang hindi. Ayon sa usapan ni na Ulalo at Bitigil sa harap ng lahat, tinalakay nila yung paggamit umano ng mga pare sa mga madre bilang parawsan. At yung walang katagusang pagkolekta raw ng sako-sakong pera mula sa mga donasyon na halos hindi na raw kayang buhatin ng 3 tao sa sobrang dami. Isang matimbing expose para sa kanila. At kung babalikan din natin yung isinulat ni Ulalo dun sa dokumento niya noong 2015, direkta niyang sinabi roon na ang mga relihiyon ang tunay na false prophet dahil sila raw yung tunay na nangungulekta ng para at pinagkakakitaan ng paniniwala ng tao. So para sa kanya, ang pananampalataya naging negosyo. Sabi niya pa, kaya raw siya sinisiraan at inaatake ng mga simbahan ay dahil takot daw ang mga itong mamatay ang simbahan at magugutong sila kapag hindi na nagsimba at nagdonate yung mga tao at sa halip ay, sa Zoom na lang naghanap ng libreng lunas. Isang direktang pag-atake yan sa kredibilidad ng mga nakasanayang relihiyon natin. At dahil galing pa mismo kay Bitigal yung konfirmasyon, isang insider o dating seminarista, mas lalong tumibay yung paniniwala ng mga tao dun sa Zoom na tama si Ulalo. Pero teka, dito ako medyo naguguluhan din as an observer. Kasi kung tatanggalin niya yung relihiyon sa buhay ng mga tao at malinaw ito sa transcript dahil ipinagmamalaki pa ng mga tagasunod niya sa chat na hindi na raw sila nagsisimba, ano yung ipapalit niya? Anong klaseng estruktura, ganun ba? Oo, kasi bilang ao na sanay sa lipunan, hindi ba nakakatakot na biglang mawalan ka ng formal na estrukturang sinusunod? Walang mga gusaling pupuntahan tuwing linggo, walang mga liderato, walang mga nakasulat na doktrinang aaralin. Parang iniiwan niya sa ere yung mga tao. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan ng kanyang filosofiya, actually hindi niya iniiwang bakante yung espasyong iyon. O anong ipinapalit niya? Ayon kay Ulalo, walang silbi yung relihiyon kasi marami namang masasamang tao ang nakatago sa loob mismo ng mga institusyonang ito. Ang ipinapalit niya sa mga magagarbong ritual ng simbahan ay isang napakasimpleng formula. Nabanggit mismo ito ni Bitigil doon sa usapan bilang paglalarawan sa natutunan niya mula kay Ulalo. 3 bagay ng Ano yon? lubos na pagsisisi, totoong paniniwala, at paggawa ng kabutihan o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Wait, 3 hakbang lang? Pagsisisi, paniniwala, paggawa ng mabuti. Ang simple nga masyado.
Oo, sobrang simple. Ipinapakita nito sa atin na nag-aalok si Ulalo ng isang spiritual shortcut. Sa mundo natin ngayon, kung saan ang daming patakaran, ang daming hinihingi ng lipunan at ng iba't ibang institusyon sa'yo, nag-aalok siya ng pananampalataya na nag-aalis sa mga middlemen. Parang yung galit niya sa peking towing receipt na may middleman. Mismo. Kung paanong ayaw niya sa mga peking transaksyon sa pera, ayaw din niya sa mga espiritual na middleman. Wala ng mga pari, wala ng mga pastor o mga ritual na may bayad. Ikaw, si Ulalo bilang tulay o yung calling at ang Diyos. Grabe yon. Ito'y isang uri ng revolusyon sa paraan ng paniniwala na ginagawang napakadali, napakadirekta at napakapersonal ng kaligtasan at lunas. Isang spiritual shortcut. Ang galing ng konsepto na yan kasi parang dinedemocratize niya yung kaligtasan. Abot kamay na lang. So, ano ang kabuuang ibig sabihin nito para sa atin? Oras na para ibuo natin yung naging paglalakbay natin dito. Sige, isummarize natin. Nakita natin ngayon kung paano ang isang individual na tahasang tumatanggi sa titulong propeta ay nakabuo ng sarili niyang matibay at buhay na sistema ng pananampalataya online. Isang sistema na perpektong humahalo sa dalawang magkaibang mundo. Yung mystical at yung praktika. Yes. Sa isang banda, nandun yung matinding spiritualidad, yung mga himala sa Zoom, mga testimonya ng gumaling na buhok o transplant, tapos mga basbas gamit yung kalamansi at lana sa webcam. Pero sa kabilang banda naman, nakaugat siya ng matindi sa realidad ng buhay, tulad nung pag-ayos sa problema sa inabando ng sasakyan, paghuli dun sa sinungaling na sumemplang sa motor, at yung pagpapaalala niya na kailangan mong kumuha ng building permit kung gusto mo ng kuryente. At bakit nga ba ito mahalaga sa'yo na patuloy na nakikinig sa amin ngayon? Bakit mo dapat pag-isipan to? Oo nga, why does this matter? Ano man ang iyong propesyon, background o personal na posisyon mo tungkol sa Diyos at relihiyon, ang kwento ni Narciso Olalo at ng kanyang community ay isang perpektong salamin kung paano nag-iisip at kumikilos ang tao sa modernong panahon natin. Totoo yan. Sa panahon ngayon, kung saan sandamakmak ang impormasyon sa internet at kung saan maraming malalaking institusyon ang unti-unting nawawalan ng tiwala mula sa publiko, ang mga taong ay laging maghahanap ng direkta at hindi komplikadong solusyon. Kahit sa anong problema, di ba? Oo, pisikal man ang sakit nila o mental at emosyonal na pasanin, ang tao ay laging lalapit sa lunas na abot kamay nila at madaling intindihin. At sa kasong ito, literal na abot kamay lang nila sa kanilang mga laptop at cellphone screen ang solusyon nila. Napakatotoo niyan. Kapag pagod na yung tao sa mahaba at nakaka-frustrate na proseso, doon sila pupunta sa pinakamabilis na magbibigay ng pag-asa sa kanila. At bago tayo tuluyang maghiwalay ngayon, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan para sa'yo na patuloy na naghahanap at nag-oobserba sa takbo ng ating lipunan. Ano yon? Isipin mo to, kung ang isang ordinaryong tao na nag-aangking wala siyang sariling kapangyarihan, na walang malaking templo, walang ginagawang koleksyon ng pera, at gamit lamang ang isang libreng Zoom call at isang baso ng buko juice, kung siya ay nakakapagbigay ng kapayapaan ng isip, pisikal na lunas, at pagbabago ng pag-uugali na madalas ay nahihirapan ibigay ng mga dantoong gulang na institusyon ng relihiyon, ano ang sinasabi nito tungkol sa hinaharap ng pananampalataya ng tao sa buong mundo? Wow. 'Di ba? Hanggang saan nga ba ang hangganan at potensyal ng tinatawag nating totoong paniniwala kapag isinama na natin ito sa teknolohiya? Isang napakalalim na tanong yan na tiyak na mag-iiwan sa atin ng maraming dapat pagnilayan habang patuloy na nagbabago yung mundo natin.
mo ay wala dun sa komplikadong siyensya o sa mga magagarbong gusali. Minsan andiyan lang pala, nakatago sa isang simpleng kalamansi at sa isang taong handang makinig at mag-imbestiga kung bakit ka talaga iniwan ng trooper mo. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsusuri, manatiling mausisa, patuloy na magtanong at laging maghanap ng bagong pananaw. Paalam! Maraming salamat sa matiyagang pagsama ninyo sa aming talakayan ngayon. Paalam!